Paputukan. 10 taon akong nakipaglaban sa ibang bansa. Ito ang unang beses kong umuwi. Pero hindi ko inaasahan na mananakaw pala ang bagahe ko. Bago umalis ang magnanakaw, nagawa pa niya akong pagtawanan. Pero hindi ako natinag, dahil alam ko, nakusa nilang isasauli ang bag. Tuwang-tuwang binuksan ng dalawang magnanakaw ang bag. Pero nang makita nila ang laman nito, natulala sila, dahil ang bag ay puno ng mga medalya ng karangalan. Pero inakala pa rin ng isang magnanakaw na peke ang mga ito. Ang tibay ng loob ng lalaking to. Pati medalya, kaya niyang pekain. Pero bago pa sila matapos magdiwang, isang helicopter ang biglang lumitaw sa himpapawid. Bigla ring napapreno ang van. Dahil ang tanawin sa harap nila ay hinding-hindi nila malilimutan. Sa ibabaw ng armored vehicle, may mga sundalong special forces na armado. Bag lang naman ang ninakaw ko. Kailangan pa ba talaga ng armored vehicle at helicopter para dito? Sa sandaling iyon, kalmado akong lumapit sa kanila. Nang makita ako ng lahat, sumaludong sila ng may buong paggalang. At para hindi mabunyag ang aking pagkatao, kinuha ko ang bag at naglaho sa gitna ng karamihan. Espesyal akong nag-leave mula sa serbisyo para umuwi, para ipagdiwang ang ika-50 kaarawan ni Inay. Pero pagdating namin ni Inay sa restaurant, hinarang kami ng waiter sa pinto. Pasensya na po, sir. Mayroon na pong gumagamit ng private room na ito. Kung gusto niyo po, ililipat ko na lang kayo sa iba. 3 araw na ang nakalipas mula nang i-reserve ko ang kwartong to. Bakit ako ang kailangang lumipat? Tiningnan kami ng waiter mula ulo hanggang paa, pati si Inay. At saka ngumiti ng mapang-asar. Sir, 2 lang naman po kayo. Hindi nyo kailangang gamitin ang ganito kalaking private room. Ngayon kasi ang araw na magiging regular ang assistant ng anak ni Mr. Leo, ang pinakamayaman sa buong Jinghai. Lahat ng matataas na opisyal ng Dongxing Group ay darating. Itong supreme private room, si Mr. Leo mismo ang humiling. Natigilan ako ng ilang segundo. Pagkatapos, agad kong kinuha ang cellphone ko. Tinawagan ko ang fiancé ko. Miss Leo, di ba sabi mo may business trip ka sa ibang lugar? Bago mismo ako umalis ng bahay, kakausap ko lang kay Leo Royan sa telepono. Gusto ko sana siyang imbitahan sa ika-50 kaarawan ng nanay ko. Pero tumanggi siya at sinabing, may napakahalaga raw siyang kliyenteng kailangang makita ngayon. Hindi ko na masyadong inisip yun noon. Tutal, bilang anak ng pinakamayaman sa Jinhai, naiintindihan ko namang abala siya sa negosyo. Pero sino ba naman ang mag-aakala na itong fiancé ko na dapat ay nasa business trip sa ibang lugar ay narito ngayon para sa kanyang maliit na assistant, at ipinag-reserve pa siya ng supreme private room na may minimum na 100,000. Busy ako, kung may sasabihin ka, bilisan mo. Miss Leo, alam mo ba kung anong araw ngayon? Nagsinungaling ka pa sa akin na. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko, nang bigla na lang itong pinatay sa kabilang linya. Nang makita ang nangyari, biglang humalakhak ang waiter na nasa tabi ko. Aba naman, akala ko pa naman kilala mo talaga si Miss Leo. Hindi ko akalain na kahit sagutin ang tawag mo, tinatamad pa siya. Nakita niyang mukha lang akong nasa mga 30 anyos. At simple lang ang pananamit ko. Kaya binaliwala niya lang ako. Hindi mahalaga kung kilala ko si Miss Leo o hindi. Ang importante, ako ang unang nagpa-reserve ng kwartong to ngayon. Oh, ano naman ngayon? Ang buong restaurant na to ay pag-aari ng Dongxing Group. Sa tingin mo ba mahalaga pa kung sino ang nauna? Hindi ko napigil ang ikuyom ang aking kamao. Paano kung igigiit kong sa kwartong to ako ngayon? Saan galing ang probinsya nung to? Ang lakas ng loob na mag-iskandalo sa teritoryo ng Dongxing Group. Hoy bata, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kung hindi ka paalis dyan. Pagdating ni Miss Leo, tiyak na babaliin niya ang isa sa mga binti mo. Sa isiping ganito pala ka-arogante at hindi makatwiran ang sarili kong fiancé. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Dahil sa sitwasyon, agad akong hinayla ni nanay sa isang tabi. Baka pwedeng lumipat na lang tayo ng lugar. Mahirap nang makabangga si Miss Leo. Nay, ika-50 kaarawan niyo po ngayon. Bilang anak niyo, paano ko naman hahayaan na mapahiya kayo? Dahil sa sinabi niya, napasinghap ang mga taong nakatingin. Ang lakas naman ng loob ng lalaking yan. Kahit si Miss Leo hindi binigyan ng respeto. Lilipat lang naman ng kwarto. Wala namang mawawala sa kanya. Paano kung magalit sa kanya si Miss Leo dahil dito? Paano pa siya kikilos dito sa Jinghai? Hay, malas lang talaga ng lalaking to. Nagkataon pang si Assistant Wang ang nakatapat niya sa araw na naging regular ito sa trabaho. Habang papalakas ang bulungan sa paligid, lalong naging mayabang ang ekspresyon ng waiter. Hoy bata, narinig mo ba ang sinasabi nila? May oras ka pang umalis. Sa kabila ng pananakot ng waiter, wala akong pakialam. Sa totoo lang, natatawa pa nga ako. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Anong nangyayari? Bakit ang ingay sa labas? Assistant Wang, inaagaw po nitong lalaki ang kwarto ninyo. Sinong hindi takot mamatay? Pati ba naman kwarto ng boss ko, aagawin pa?
Ikaw si Assistant Wang. Magpapakilala lang ako. Ako ang sa boss mo. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Itinaas ng lalaki ang kamay niya para putulin ako, halatang naiinip. Kahit sino ka pa. Hindi sa'yo ang kwartong to ngayon. Naiintindihan mo, Assistant Wang. Malinaw na ako ang unang nagpa-reserve ng kwartong to. Kinuha nyo na lang basta-basta ng walang pahintulot. Hindi yata tama yan. Haha, anong hindi tama roon? Bata, alam mo ba kung sino ang boss ko? Wala akong pakialam kung sino ang boss mo. Ang alam ko lang, ika-50 kaarawan ng nanay ko ngayon. Kailangan naming gamitin ang private room na to. Sa kabila ng babala ko. HMP, kaarawan. Oh, anong ngayon? Kayong mga mukhang probinsya nung hampas lupa. Nangangarap pang makapasok sa supreme private room. Natakot si nanay na baka may gawin ako. Kaya agad niya akong hinayla sa isang tabi. Bata ka, bakit ganyan ka magsalita? Kahit papaano, may edad na rin akong tao. Wala ka man lang kahit kaunting respeto. Pagkasabi niya noon, sa isang iglap, itinaas ni Assistant Wang ang kamay niya at sinampal siya. Sino ka para pagsabihan ako, ha? Nang makita ko ang nangyari, hindi ko na napigilan ang galit sa loob ko. Kusang gumalaw ang kamay ko papunta sa baywang ko. Pero sa sandaling bubunutin ko na sana ang baril. Muling pilit akong pinigilan ni nanay. Anak, huwag kang padalos-dalos. Hindi sulit para sa mga taong tulad niya. Matapos ang ilang pagpupumiglas, nagpa siya akong ihatid muna si nanay palayo. Hindi na ako nagtimpi sa pananalita ko. Bibigyan kita ng 3 minuto. Papuntahin mo rito si Liu Ruyan para makipagkita sa akin. Sa tingin mo, karapat-dapat kang makipagkita sa boss ko. May 2 minuto ka pa. Go. Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. Nagbitaw ng ilang mura ang assistant. Parang hindi pa siya nakontento. Tinaas niya ang manggas at sumugod ulit sa akin. Sa kalagitnaan ng tensyon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa likuran ko. Tigil. Isang matangkad na dalaga, na napapaligiran ng maraming bodyguard. Ang mabilis na naglakad papalapit sa akin. Wang ba? Personal assistant kita. Paano mo nagagawang basta-basta na lang? Manakit ng tao sa harap ng publiko. Tinitigan kong mabuti ang babaeng nasa harapan ko. Aaminin ko, maganda naman pala ang pananaw ng leader. Kung mayroon man akong mahahanap na kapintasan, iyon ay ang sobrang lamig ng tingin niya sa akin. Binibining Leo, tungkol sa nangyari ngayon, kailangan kong makakuha ng paliwanag mula sa pamilya ninyo. Sinulyapan ako ni Liu Ruyan mula sa gilid ng kanyang mga mata, na may ekspresyon ng pandidiri. Ikaw pala si Biyun Tao. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Papa. At ipapakasal pa ako sa isang hampas lupang tulad mo. Pagkasabi niya noon, biglang nagkagulo ang lahat. Hindi nga, itong lalaking to ang fiancé ni CEO Liu. Nako, hindi to kapanipaniwala. Si Binibining Liu ang kinikilalang Diyosa sa puso ng lahat ng kalalakihan. Dito sa Jinhai. Paanong ipapakasal siya sa isang hampas lupang tulad niyan? Oo nga, no. Ako ang unang hindi papayag sa kasalang yan. Binaliwala ko ang mga pangungot siya sa paligid. At nakatitig lang ako ng masama sa babaeng nasa harapan ko. Ang asawang hindi ko pa nakikita kailanman. Binibining Leo, kanina, para makuha ng assistant mo ang private room. Sinampal niya ang nanay ko. Sana mabigyan mo ako ng paliwanag. Sa tanong kong iyon, walang pakialam na iwinagayway ni Liu Ruyan ang kanyang kamay. Isang hamak na private room lang, di ba? Magkano ba yan? Ay transfer ko na lang sa'yo. Pagkasabi niyon, kinuha niya agad ang kanyang cellphone. Sapat na ba ang 100,000? Kung hindi, dadagdagan ko pa. Mukhang hindi naintindihan ni Binibining Leo ang ibig kong sabihin. Ang punto ko ay, sinaktan ng assistant mo ang nanay ko. At sa mismong araw pa ng kanyang ika-50 kaarawan. Sige, dagdagan pa natin ng 100,000. Ituring mo na lang na pambayad sa ospital ng nanay mo. Bago pa man ako magalit, unang humakbang pasulong ang assistant na nasa gilid, model. Hoy, probinsyano ka. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Bilisan mo at magpasalamat ka na sa boss ko. Isang sampal lang, kikita ka na ng 100,000. Para sa isang pamilyang katulad ng sa inyo. Siguro sa buong buhay nyo, hindi pa kayo nakakakita ng ganyang kalaking pera, no? Natigilan ako ng ilang segundo. Pagkatapos ay napatawa ako ng malamig. Miss Liu, bagamat hindi pa tayo personal na nagkikita, mayroon pa rin tayong kasunduan sa kasal. Ganoon ba? Ito ba ang paraan ng pamilya Liu sa pag-aayos ng mga problema? Kasunduan sa kasal. Bakit hindi ka pumunta sa banyo at manalamin? Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka sa akin? Sabi niya, habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa ng may pandidiri. Ang pakikipag-usap sa isang taong tulad mo. Nasusuka ako. Sige, dahil nasabi na rin ni Miss Liu ang lahat, wala na akong dapat pang ipilit. Pero, ako ang unang nagpa-reserve ng private room na ito. Kahit na anak ka pa ng pinakamayamang tao, kailangan pa ring respetuhin ang patakarang, first come, first serve, hindi ba? Bastos kang walang modo.
Sa harap ni Miss Liu, walang silbi iyang katwiran mo. Ang buong restaurant na ito ay pag-aari ng Dongxing Group. Bilang tagapagmana, kailangan pa ba ni Miss Liu na magpa-reserve? Matapos kong marinig ang sinabi ni Assistant Wang, agad kong naunawaan kung bakit sa murang edad niya, siya ang naging kanang kamay ng senyorita. Ang tatlong salitang iyon, sip-sip, ay talagang binigyan niya ng hustisya. Assistant Wang, sinasabi ko lang naman ang katotohanan. Bakit ba ang init ng ulo mo? Kahit pa si Miss Liu ang may-ari ng restaurant na ito, anong ngayon? Dahil nagbukas kayo ng negosyo, dapat sumunod kayo sa mga patakaran. Kung hindi, ano? Dito sa Jinhai, ang salita ko ang batas. Habang nagsasalita'y kumumpas siya sa mga nasa likuran niya. Mga gwardya, ipalayas niyo ang buwisit na to. Ganito pala kaabusado si Miss Liu sa labas. Alam ba yan ni President Liu? Nang marinig yun, agad na nag-init ang ulo ni Liu Ruyan. Tinuro niya ako at sinigawan. Hoy, B, binabalaan kita, huwag mong gagamitin ang tatay ko para takutin ako. Ako, si Liu Ruyan, kahit na magpakasal pa sa isang baboy. Hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo, sa harap ng ganitong pang-iinsulto. Bahagya lang akong napangiti, masyado ka namang nag-aakala, Miss Liu. Kailan ko ba sinabing gusto kitang pakasalan? Kung ganun, ano ba talaga ang gusto mo? Kung anong gusto ko, malalaman din ni Miss Liu agad. Hoy gago, sinong pinagbabantaan mo rito? Sa kapangyarihan ng Dongxing Group dito sa Jinhai, ang durugin ka ni Miss Liu ay mas madali pa kaysa sa pagpisa ng isang langgam. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, lumingon siya sa katabi niyang si Liu Ruyan. Boss, tatingin niyo po, may punto ba ang sinabi ko? Nasiyahang tumango si Liu Ruyan. Galing mo talaga, Assistant Wang. Ang kumpanya natin ay nangangailangan ng mga talentong tulad mo. Sa loob lang ng wala pang isang oras, may nangahas na pagbantaan ako ng 2 beses. Mula nang sumali ako sa top secret unit. Ito ay isang bagay na kahit sa panaginip ay hindi ko inakalang mangyayari. Hindi ko na sinayang pa ang laway ko. Diretso kong kinuha ang cellphone mula sa aking bulsa. Hello po, Lolo Lee. Ako po ito, si B. Nang marinig sa kabilang linya ang boses ko, masayang nagsalita ang nasa kabilang linya. Ikaw talagang bata ka. Hindi ba't nagpaalam ka para sa ika-50 kaarawan ng nanay mo? Bakit ka napatawag sa ganitong oras? Ay, oo nga pala. Nandito rin pala sa Jinhai ang fiancé mo. Magandang pagkakataon to para magkita kayong dalawa. Tiningnan ko ng makahulugan ang babae sa aking harapan. Malamig akong nagsalita, Mr. Lee. Isantabi muna natin ang tungkol sa ating pagkikita. Mayroon po akong agarang sitwasyon na kailangang i-report sa inyo. Binugbog po ang nanay ko. Anong sabi mo? Ang nanay mo ay pamilya ng isang bayani. Sino ang naglakas loob? Napagbuhatan siya ng kamay. Sa kabilang linya, halos ramdam na sa telepono ang gulat sa boses ng leader. Leader, kahit bigyan niyo pa po ako ng 10,000 lakas ng loob, hindi ko po kayo magagawang biruin tungkol sa ganitong bagay. Ikinwento ko sa kanya ang pangkalahatang nangyari. Sa sobrang galit ng leader, ibinagsak niya ang kanyang baso. Sabihin mo sa akin kung sino sila. Bago pa ako makapagsalita, inagaw ni Wang Ba ang telepono. Hoy, ikaw siguro ang tulong na tinawagan ng gagong to, ano? Sasabihin ko sa'yo, malaking gulo ang pinasok ng tauhan mo. Naglakas loob siyang kalabanin ng boss ko. Kung makakaalis ba siya ng buhay sa Jinhai ngayong araw? Ay malaking tanong. Sa tingin ko, natulala rin siguro ang leader. Nasa ganoon na siyang kataas na posisyon. Pero may nangangahas pa rin kausapin siya ng ganito. Kaya ikaw pala ang nanakit sa nanay ni B. Hindi pa alam ni Wang Ba sa mga oras na iyon. Ang totoong pagkatao ng nasa kabilang linya. Payabang pa rin ang kanyang asta. Huwag mo kong daanin sa Saturday. Sabihin mo na lang kung anong gusto mong gawin. Kahit mahigit 1 metro ang layo ko. Ramdam na ramdam ko ang nag-aalab na galit mula sa leader. Kung anong gusto kong gawin. Malalaman nyo rin agad. Hindi rin inasahan ni Wang Ba na ganito kainit ang ulo ng leader sa kabilang linya. Agad siyang sumagot pabalik. Hoy, matandang hakluban. Baka hindi mo pa naririnig ang pangalan ng Dongxing Group, ano? Nandito ako sa Supreme Private Room. Halika rito kung mayabang ka. Binaba ang tawag. Puno ng pagmamayabang na tumingin si Wang Ba sa boss niya sa tabi. Tila ipinagyayabang ang ginawa niya kanina. Nang makita ang eksenang ito sa aking harapan, hindi ko na talaga napigilan. Napatawa ako ng malakas. Miss Liu, aaminin ko, ang galing naman ng assistant na nakuha mo. Mamamatay na nga lang, ang tigas pa rin ng bibig. Hoy, bata, huwag ka nang magpanggap dyan. Wala akong pakialam kung sino man ang nasa likod mo. Basta't narito si Miss Liu. Walang sino man ang makakagalaw sa akin. Kahit si Miss Liu, hindi na niya kayang iligtas ang sarili niya. Paano ka pa niya aasikasuhin? Pagkasabi niya yon, isang tao mula sa karamihan ang biglang sumigaw. Tingnan ninyo. Nang marinig iyon, sabay-sabay na tumingin sa labas ang lahat. Nang makita ang eksena sa kanilang harapan, nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroroon. Si Liu Ruyan, bilang anak ng pinakamayamang tao,
Sa sandaling iyon, bahagyang kaba ang dumaan sa kanyang mga mata. Bakit biglang may dumating na napakaraming sasakyan? May nangyari kayang gulo sa kung saan? Noon, isang tao ang bumaba mula sa sasakyan. Isang matikas na lalaking nasa katanghalian ng edad. Sabay-sabay na napasinghap ang lahat sa gulat. At sunod-sunod silang napalingon sa akin. Si Wang Ba naman ay pinagpawisan ng malamig sa takot. Ngumisi ako ng malamig. At dahan-daang tumayo't humakbang pasulong. Naabala ko pa kayo na personal na pumunta rito mula sa malayo. Nang makita ang eksenang ito, hindi na nakatiis si Wang Ba. At maingat na nagsalita, AHM, nagkamali po ba kayo ng tao? Bakit po ganito kalaki ang eksena? Ikaw si Wang Ba? Ako nga po si Wang Ba. Ano po ang maipaglilingkod ko? Natarantang bigla si Wang Ba. Pilit siyang nagpupumiglas. Anong ginagawa ninyo? Ano ba talaga ang kasalanan ko? Kailangan ninyong magpaliwanag sa akin. Nang makitang dinadakip mismo sa harapan niya ang paborito niyang assistant. Bilang boss, buong tapang na humarap si Liu Ruyan. Ginoo. Ako ang anak ng chairman ng Jinhai Dongxing Group. Pwede po bang sabihin ninyo kahit kaunti? Kung ano ba talaga ang krimen na nagawa ni Assistant Wang? Bakit wala man lang kayong dalang arrest warrant? At basta nyo na lang siyang hinuhuli. Marahang bomb antong hininga ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Makikita sa mukha niya ang pag-aalangan.